Hayaan ninyong ikwento ko ang kuwento ng isang Filipina na dinakip. Walang imik ang mga pulis nang igulong nila ako sa selda, ngunit ang hindi nila alam ay sa loob ng ilang araw, ako ang magiging boss nila, ang bagong hepe ng pulisya. Ito ang kuwento ng isang Filipina na hindi nila kilala. Ang babaeng pinusasan ay siya mismong magiging hepe ng pulisya ng bayan na ito sa loob ng ilang araw. Ang tanging akala lang nila ay isang Asyano ang nagwawagayway ng kakaibang bandila, ngunit sa araw na iyon, nagkamali ang Forest Wind, isang malaking pagkakamali. Ang pangalan ko ay Maria Clarissa Marisa Reyes, 16 taong gulang. Matagal akong nagtrabaho bilang detective sa San Francisco Police Department at ngayon ay opisyal na itinalaga bilang bagong hepe ng pulisya ng Forest Wind, Georgia. Sa araw ng aking pagupo, hindi opisyal akong nagbakasyon. Naglilibot sa bayan ng Forest Wind nang hindi pa ibinubunyag ang aking bagong pagkakakilanlan. Ito ay isang mapayapang hapon bago dumating ang bagyo. Narinig ko lang na magkakaroon ng paggunita kay General Davis sa parke ng Forest Wind, isang aktibidad upang alalahanin ang mga bagong henerasyon ng Filipinong imigrante na nanirahan sa Amerika noong dekada 20. Dahil ang aking pamilya ay lumipat din sa Amerika noong panahon ng krisis ekonomiko noong 1929, napuno ng kagalakan ang aking puso at naramdaman kong lubos akong nagpapasalamat. Nais kong magbigay ng tahimik na pagpapahalaga kaya naglakad ako patungo sa parke. Simple lang ang pagdaraos ng kaganapan, ngunit mula sa mukha ng mga tao, nadarama ang tunay na paggalang. Gayunpaman, isang bagay ang nagpamanhid sa aking puso. Saan man ako lumingon, walang binanggit tungkol sa Pilipinas o anumang pasasalamat sa paliwanag ng mga organizer sa monumento o maging sa mga flyer. Tila ba ang buong bayan ay nagkaroon ng amnesia, nakalimutan kung saan nagmula ang mga nilalang na kanilang nilikha. Kinuha ko ang maliit na bandila ng Pilipinas na inihanda ko mula sa aking bag. Wala akong anumang hangaring politikal. Nais ko lamang alalahanin ang lahat ng taong nag-alay ng kanilang sarili para sa kalayaan ng lupaing ito, upang magbigay ng pangunahing paggalang sa kanilang sakripisyo. Tinaas ko ang bandila sa antas ng aking dibdib, tumayo ng tahimik sa harap ng monumento sandali. Sa panahong iyon, hindi ko man lang napanaginipan na ang maliit kong kilos ay magdadala ng bagyo sa mapayapang bayang ito. Hoy, kayong dalawa dyan! Isang boses na parehong kalmado at makapangyarihan ang narinig pagkatapos ng seremonya. Dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulisya ang lumapit sa akin. Ang isa ay may pangalang Robert, ang isa ay mas bata, tila isang baguhan. Tinitigan ni Police Robert ang bandila ng Pilipinas sa aking kamay at kumunot ang kanyang noo. Puno ng hayag na pagkasuklam ang kanyang mga mata. Hawak mo ba ang bandila na iyan na pinahintulutan para sa aktibidad na ito? Ang pagpapakita ng hindi autorisadong simbolo sa pampublikong lugar ay isang ipinagbabawal na gawain. Bagaman formal ang kanyang tono, matalim ito tulad ng isang bagong hasang na talim. Pinigilan ko ang nag-aalab na pagkadismaya, na tila lava, at kalmadong sumagot, ito ay ang bandila ng Pilipinas, hindi isang bagay na labag sa batas. Ipinapakita ko lamang ang aking personal na pasasalamat sa mga nagbuwis ng buhay sa kaganapang ito. Nagkunwari si Police Robert na hindi narinig ang aking sinabi at bahagyang ngumuso. Pilipinas? Sa aming pagkaunawa, ang aktibidad ngayon ay paggunita sa isang Amerikanong general. Ang pagpapakita ng bandila na walang kaugnayan dito ay maaaring magdulot ng pagkalito sa ibang mga kalahok. Pakipakita ang iyong identification card. Nagsalita siya na tila ako ay isang masangsang na basura. Lumapit ang kanyang kasamang pulis na may hayag na pagtataka sa kanyang mga mata. Ipinapakita ko ang aking lisensya sa pagmamaneho. Ang pangalan ko ay Maria Clarissa Reyes. Ito ay isang pangalan sa wikang Filipino. Ano ngayon? Ano ang kinalaman niyan sa bayan na ito? Bakit mo kailangan gumawa ng bagay na nakakatawag pansin? Nakakatawag pansin? Ang salitang iyon ay nagpalamig sa aking dugo, ngunit pinilit kong kontrolin ang aking damdamin. Ito ay bandila lamang ng isang bansa at magiging mamamayan ako ng bayang ito. Nagpapakita lang ako ng personal na paggalang sa isang paggunita. Bakit ito naging problema? Lubos akong naguluhan. Kung ito ay problema o hindi, kami ang magpapasya, mayabang na sinabi ng baguhang pulis. Ang mga tao dito ay hindi komportable kapag nakakakita ng ganito. Huwag ka nang humanap ng gulo. Ipasok mo na sa bag mo ang bandila na iyan. Anong bandila?
Ang galit ay kumukulo na parang kumukulong dugo, nagpapadilim sa lahat ng nakikita ko. Ang kanilang kamangmangan at kayabangan ay tila sumusugat sa aking puso, ngunit hindi ako nagpakita ng anumang emosyon. Marisa, hindi pa ito ang tamang oras. Darating ang panahon para putulin ang mga ulo ng mga mayayabang na pulis na ito. Ipinaliwanag pa ng pulis, ito ay ang bandila ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang opisyal na kaalyado ng Amerika. Ito ay isang simbolo na dapat igalang sa tamang lugar. Kumunot ang noo ni Police Robert. Kailangan ba nating malaman ang kwento ng bawat bansa sa mundo? Tila may itinatago ka. Kailangan naming suriin ang iyong mga gamit. Hinablot nila ang aking bag ng walang paggalang, ibinuhos ang lahat ng laman nito sa sahig. Sa bag ay may mga aklat na dala ko mula sa Pilipinas at mga tala sa wikang Filipino na nakolekta ko mula sa pagdalo sa mga aktibidad ng kapayapaan kasama ang maliliit na souvenir. Nang makita ng baguhang pulis ang mga papel na nakasulat sa Filipino, tinapak-tapakan niya ang mga ito ng kanyang bota na tila mga maruruming insekto. Ano ito? Puro wikang banyaga. Hindi namin alam kung ano ang nilalaman. Kinuha ni Police Robert ang flyer tungkol sa aking aktibidad sa kapayapaan at ginusot sa sahig nang hindi man lang tinitingnan. Bakit mo dala-dala ang mga di kilalang dokumento at publikasyon na ito? Tila kailangan kang imbestigahan sa salang pagharang sa opisyal na tungkulin at pagtatangkang magtipon ng ilegal. Arestuhin ka muna. Arestuhin ako. Sa anong kaso? Tanong ko ng kalmado ngunit matigas. Pilit na pinipigilan ang aking boses na manginig. Sa anong kaso? Paggamit ng di-autorisadong simbolo sa pampublikong lugar na nagdudulot ng kaguluhan. Hindi pagsunod sa legal na utos ng pulisya. Ang iyong intensyon at mga gamit na hawak mo ay kahina-hinala. Sapat na ang mga dahilan na ito. Mayabang na hinawakan ni Police Robert ang aking pulso. Malamig ang hawak ng kanyang kamay, ngunit ang aking puso ay nag-alab sa init ng dugo. Sa sandaling iyon, isang bagay sa kaibuturan ng aking pagkatao ang nagsimulang lumaban ng marahas na parang isang kwerdas. Hinding-hindi ako susuko. Winaglit ko ang kanyang kamay. Pakiusap. Huwag ninyong hawakan ang aking katawan ng walang pahinto. May karapatan akong pumili ng abogado. Abogado? Sa sitwasyon mo ngayon, sa tingin mo ba makakahanap ka ng abogado? Nang uyam ang baguhang pulis habang sinisikap akong pusasan. Nang gagamitin na nila ang puwersa, nagpasya ako na walang silbi ang patuloy na paglaban. Kusang loob kong iniabot ang aking mga kamay. Ngunit ang aking mga mata ay nakatitig sa kanilang mga mata tulad ng isang lawin. Ngayon, gumawa kayo ng pagkakamali na hinding-hindi ninyo malilimutan. Babayaran ko ang utang na ito. Ang pakiramdam ng pagkadismaya mula sa pagkakaposas ng malamig na metal sa aking pulso ay nagdulot ng tunay na pagkabastos na tila ang aking kaluluwa ay pinagkaitan din ng kalayaan. Ang pakiramdam ng pagkadismaya ay bumuhos. Trinato nila ako na parang kriminal. Itinulak ako sa likod ng patrol car. Bago ako sumakay, nakita ko ang piraso ng bandila ng Pilipinas. Ang aking puso ay tila pinunit-punit, ngunit hindi ako umiyak. Ayos lang Marisa, hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang. Mas nakakatakot ang selda sa istasyon ng pulisya kaysa sa inaakala ko. Isang makitid na espasyo na puno ng amoy kulob at lamig. Ang pulis na nagtulak sa akin sa selda ay hindi pinansin ang aking kahilingan para sa inuming tubig. Nagkunwari siyang hindi narinig. Sa ilalim ng kanyang walang emosyon na mukha, tila nakatago ang paghamak. Ikaw ay aso lang. Pagkatapos niyang isara ang bakal na pinto, isinandal ko ang aking sarili sa malamig na pader ng semento. Ang mga tao dito ba ay nagtataka sa mga kaibahan sa kanila bago ang lahat o dahil ba isa akong asyanong babae, tila madali akong apihin. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Tila sa sabog, ngunit ang pagnanais sa aking puso ay lalong lumakas. Ang kawalang katarungan na ito, ang kahihiyan na ito, at bakit ako dapat tratuhin ng ganito, hinding-hindi ko ito palalampasin. Bigla kong naisip ang kwento na nangyari sa San Francisco Police Department ilang taon na ang nakalipas. Nilabanan ko ang pagtatago ng isang kasamahang pulis bilang isang whistleblower sa loob. Sa panahong iyon, nag-iisa at nakahiwalay din ako tulad ngayon, ngunit hinding-hindi ako sumuko. Sa halip na gumamit ng emosyon sa pakikipaglaban, nagtipon ako ng ebidensya araw-araw, sinunod ang legal na proseso, at sa huli ay napatunayan ang pagiging inosente ng batang lalaki na nagdulot ng kaparusahan sa mga sangkot. Ngunit sa prosesong iyon,
Itinuring akong traidor. Nawalan ako ng maraming bagay. Gayunpaman, hindi ako nagsisisi dahil naniniwala ako na tama ito. Sa panahong iyon, pinigilan ko ang aking damdamin at ginamit lamang ang ebidensya bilang tugon. Naalala ko ang mga alaala sa panahong iyon at matatag na nagpasya na gawin din ang pareho ngayon. Huwag mong hayaang sirain ka ng kahihiyan at galit sa sandaling ito. Pag-isipan mo ang sitwasyon ng kalmado. Hanapin ang pinakamahusay na paraan na magagawa ko. Ang sakit na ito ay sa huli ay lilipas din tulad noon. Ang katarungan ay papanig sa akin sa pagkakataong ito rin. Gusto kong ang katarungan ay papanig sa akin. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang babaeng pulis at sinabi na kailangan kong isagawa ang isang body search. Tumutol ako. Sinabing nasuri na ang aking mga gamit sa parke, ngunit iginiit niya lamang na kailangang sundin ang mga hakbang. Isinagawa ang isang marahas at hindi kaaya-ayang paghahanap. Tila sinadya upang ipahiya ako, na tila ako ay trinato na parang isang bagay, hindi isang tao. Dahil lamang ako ay isang Asyanang babae, lalo na isang Filipina, kaya kailangan akong tratuhin ng hindi tama. Ang galit na nais punitin ng aking tiyan ay dumaloy, ngunit nanatili akong tahimik. Ngayon ang oras upang itago ang aking mga kuko. Magkakaroon ng pagkakataong ibalik ang lahat ng ito ng doble, sigurado. Kinomportable ko ang aking sarili sa ganoong paraan. Gaano katagal lumipas ang oras nang ang malamig na hangin sa selda ay bumaba sa kaibuturan ng aking balat. Ang tunog ng mga sapatos na balat na tumatama sa sahig ay narinig sa pasilyo, papalapit ng papalapit. Di nagtagal, isang anino ang bumalot sa bakal na pinto. Siya si Police Robert. Tinitigan niya ako na parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa zoo. Nginisian niya ako ng may kayabangan. Hoy Miss Asyano, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Mabagal ang kanyang boses, na tila pinahiran ng langis, ngunit may bahid ng panunuya na parang talim. Nilalayon kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ang forest wind na hindi nakikinig sa pulisya. Tatagal pa ba? Tinitigan ko siya ng tahimik. Ang aking mga mata ay tila lumalabag sa kanyang damdamin. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Kinatok ang bakal na pinto gamit ang kanyang daliri. Hoy! Ngayon ay maganda ang aking pakikipag-usap. Mas mainam na makinig ka. Gusto mo bang sirain ang iyong buhay dahil lang sa isang bandila? Sa bansa mo, maaaring malaki ito. Ngunit dito, ito ay piraso lamang ng tela. Alam mo ba? Amoy sigarilyong mura ang kanyang hininga at ang kanyang kalokohan ay lumulutang na parang masangsang na amoy. Nais kong bunutin ang kanyang mayabang na dila. Sa isip ko, ilang beses ko na itong pinunit-punit, ngunit nanatili akong tahimik. Ngayon ang oras upang alalahanin ang mga salitang lumabas sa bibig na iyan, bawat salita. Matigas pa rin ang ulo. Alam mo ba, ang mga dayuhan na tulad ninyo, lalo na ang mga hindi nakakaintindi at hindi mapagkakatiwalaan, ay ang pinakamasama. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Nagsalita siya ng may pagmamalaki, na tila may natuklasan siyang kahanga-hanga. Ngunit huwag kang mag-alala, kilala namin kung sino ka. Nakikita ko ang iyong panlilinlang. Yumuko siya, sinisikap makatingin sa aking mga mata. Hindi ko iniwasan ang kanyang tingin bagkus ay ipinahayag ang lahat ng aking paghamak sa aking mga mata. Malinaw kong nakita ang panginginig ng kanyang mga iris, ngunit nagkunwari siyang kalmado. Okay, huling alok. Kung humingi ka ng tawad ngayon at sabihin mong nagkamali ka kung susulat ka ng liham ng pagsisisi, makikipag-usap ako sa hepe ng maayos at susubukang tulungan kang makakuha ng parol kung nais mong manatili sa bayang ito. Hindi ba't ito ang matalinong paraan? Kung pag-uusapan ang iyong kinabukasan, nginisian niya ako na tila may ibinibigay siyang donasyon. Ang mga salitang iyon ay nagpaagos ng lahat ng damdamin sa akin. Parole? Kinabukasan? Anong karapatan ng lalaking ito na magpasya sa kinabukasan ng sinuman? Kinagat ko ang aking labi, kahit na naramdaman ko ang lasa ng dugo. Ngunit ang mas mapait ay ang galit na kumukulo sa aking puso. Bakit hindi ka sumasagot? Matigas pa rin ang ulo? Hayaan mo na. Ang mga Asyano na tulad ninyo ay mahirap intindihin. Lihim na naghahanda ng kutsilyo sa likod. Ngayon ay nagbitaw pa siya ng diskriminasyon sa lahi ng walang pag-aatubili. Ang kanyang kamangmangan at pagkiling ay walang hangganan. Magpatuloy ka sa pagsasalita. Bawat salita na lalabas sa iyong bibig ay magiging hukay mo. Naisip ko ng malamig, ang aking katahimikan ay hindi pagsuko.
Ito ay isang pahayag ng paparating na bagyo, ang pinaka nakakatakot na babala. Lalong nagalit si Police Robert sa aking walang tugon na tindig. Hoy, ngayon ay nagbibigay ako sa iyo ng huling pagkakataon. Kung hindi mo kukunin ang pagkakataong ito, ano ang mangyayari sa iyong buhay dito? Walang makakagarantiya, alam mo ba? Lumakas ang kanyang boses, umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng selda. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Ayoko nang harapin ang kanyang pangit na mukha. Ayoko nang marinig ang kanyang maruming boses. Ang aking pagwawalang bahala ang pinakadakilang kahihiyan para sa kanya. Hindi niya maibuhos agad ang kanyang galit, kaya nagreklamo pa rin siya, hindi pa rin nasisiyahan, at sa huli ay nagbigkas ng mga salitang pagsisisihan niya, magdurusa ka. Kasabay ng magaspang na tunog ng mga yabag na nawala, muling bumalik ang nakakatakot na katahimikan sa selda. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ngayon na magsisimula ang bagyo, ngunit ang sentro ng bagyong ito ay ako mismo. Sa sandaling iyon, isang mahinang pag-ubo ang narinig mula sa kalapit na selda, sinundan ng isang boses, na aresto na naman. Ano na naman ngayon, basura? Ang may-ari ng boses ay isang babaeng may maitim na balat, ang kanyang tono ay tila pagod at nawawalan ng pag-asa. Mahina akong nagtanong, ayos ka lang ba? Saglit siyang tumigil, pagkatapos ay mahinang tumawa. Ayos lang? Sino ang magiging ayos sa lugar na ito? Bakit ka narito? Tila ito ang unang beses mong nagkamali. Naaresto ako dahil nagwagayway ako ng bandila ng Pilipinas sa parke. Bandila ng Pilipinas? Iyan ba ay bomba? Ang kanyang tono ay may bahid ng panunuya. Hindi, bandila ng Pilipinas. Hawak ko lang ito sa isang paggunita sandali. Sa sandaling iyon, ang boses ng isang binata mula sa kabilang selda ay narinig. Bandila ng Pilipinas? Nakita ko iyan sa mga Filipino teleserye. Ang ganda, isang binatilyong Latino, ang kanyang tono ay may bahid ng pagkadismaya. Muling bumuntong hininga ang babaeng may maitim na balat at sinabi, "At ano pa? Dito, ang anumang ginagawa natin, tulad natin, ay nagiging kasalanan dahil sa iba't ibang kulay ng balat, dahil sa kahirapan, dahil sa hindi magaling magsalita ng Ingles. Ang mundong ito ay masama." Idinagdag ng binatilyo sa mahinang boses, "Gusto ko lang tumawid sa kalye." Sinabi nila na ilegal ang tumawid. Hindi man lang ako pinayagang tawagan ng aking nanay. Biglang bumangon ang matinding simpatiya sa aking puso. Alam mo, ang pangalan ko ay Sarah. Nagsimulang maging matigas ang boses ng babaeng may maitim na balat. Mayroon akong 3 maliliit na anak. Bawat pag-aresto sa akin, ang pinaka-pinag-aalala ko ay sila. Iisipin ba nila na masama ang kanilang nanay? Tratuhin din ba sila ng ganito kapag lumaki sila? Nagsalita ang binatilyo. Ako si Carlos. Nag-iisa lang ang nanay ko sa pagpapalaki sa amin ng 2 kong kapatid. Nagtatrabaho siya ng 2 trabaho araw-araw. Takot na matuto kami ng masasamang bagay, ngunit kahit gaano pa kami magsikap sa kanilang paningin, kami ay problema. Nang marinig ko ang kanilang mga kwento, naisip ko ang aking sariling pamilya. Noong 1929, 19 taong gulang ako at nag-aaral sa kolehiyo sa Maynila. Sa taong iyon, nagkaroon ng krisis pinansyal. Ang maliit na kumpanya ng aking ama ay nalugi. Umiyak ang aking ina at sinabing wala na kaming kinabukasan sa Pilipinas, kaya't nagpasya ang buong pamilya na lumipat sa Amerika upang maghanap ng bagong pagkakataon. Sa unang ilang taon sa San Francisco, nanirahan kami sa isang maliit na apartment sa Chinatown. Naghuhugas ng pinggan ang aking ama sa isang restaurant. Nagtatrabaho ang aking ina sa isang pabrika ng pananahi. Nagtatrabaho ako at nag-aaral ng sabay, nag-aaral ng Ingles. Sinisikap makibagay sa bagong lipunan, ngunit kahit gaano pa kami magsikap, mayroon pa ring mga taong tumitingin sa amin ng may ibang pananaw. Ang galing mong magsalita ng Ingles. Dito ka ba pinanganak? Ang mga Asyano tulad ninyo ay matatalino lahat, hindi ba? Ang bansa ninyo ay napaka-backward, hindi ba? Ang mga salitang ito ay tila hindi masama. Ngunit bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking puso, nagpapaalala sa amin na kami ay laging mga dayuhan. Ngunit hinding-hindi kami sumuko. Laging sinasabi ng aking ama, "Marisa, hindi kami pumunta dito para hamakin. Kailangan nating patunayan na ang mga Filipino ay maaaring magningning sa lupaing ito." Ikukwento sa akin ng aking ina ang mga kwento tungkol sa Pilipinas sa gabi, mga kwento na narinig niya mula pa pagkabata. Sinabi niya na saan man kami pumunta, huwag kalimutan kung sino kami.
Ang bandila ng Pilipinas ay hindi lamang isang bandila. Ito ay ang aming mga ugat, ang aming pagmamalaki. Dahil sa ganitong background ng paglaki, pinili kong maging pulis. Nais kong protektahan ang mga taong masisipag, ngunit trinato ng hindi makatarungan. Sarisi, sa aking mga taon ng pagtatrabaho sa San Francisco Police Department, nakita ko ang napakaraming kawalang katarungan. Ang pinakaminamarkahan sa akin ay ang kaso ni Ramon Varez. Siya ay isang binatilyong Latino, 22 taong gulang, inakusahan ng pagnanakaw sa isang convenience store. Malinaw na ipinakita ng CCTV footage na siya ay inosente, ngunit dahil hindi siya magaling magsalita ng Ingles, hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Ang mas masama ay sadyang itinago ng pulis na may hawak sa kaso ang ebidensya upang mabilis na matapos ang kaso. Gumugol ako ng 3 buwan sa lihim na investigasyon, nagtipon ng ebidensya. Nang ibunyag ko ang katotohanan, nagulantang ang buong departamento ng pulisya. Ang pulis na iyon ay sinibak. Muling nakalaya si Ramon, ngunit nagbayad din ako ng kapalit. Nagsimulang ihiwalay ako ng aking mga kasamahan. Sinabi nila na trinaydor ko ang aking sariling lahi. May naglagay ng karatula na traidor sa aking locker. May sadyang hindi sumasagot sa aking radyo, ngunit hindi ako nagsisi dahil alam ko na kung hindi ako tatayo, walang tatayo para kay Ramon. Tulad ngayon, kung hindi ako tatayo para kina Sara, Carlos, at sa lahat ng trinato ng hindi makatarungan, sino pa? Sara, Carlos, mahina akong sinabi. Ngayon magkasama tayo rito dahil sa pagdurusa, ngunit hindi ito magtatapos dito. Balang araw, kailangan nating ipaalam sa mundo na tayo rin ay mga taong may dignidad. Ang kulay ng ating balat, ang ating lahi, ang ating wika ay hindi dapat maging dahilan para sa diskriminasyon. Ang boses ni Sara ay may bahid ng pag-asa. Tunay ba kayong naniniwala dyan? Matigas kong sinabi. Naniniwala ako dahil hindi kusa ang pagbabago. Kailangang may magtulak nito. Siguro, magsisimula ito sa atin. Idinagdag ni Carlos, kung darating talaga ang araw na iyon, gusto kong ipagmalaki ako ng aking nanay. Gusto kong malaman niya na ang kanyang anak ay hindi problema, kundi pag-asa. Sa sandaling iyon, bumalik si Police Robert sa aking selda. Wala pa ring bakahi ng pagkakasala sa kanyang mukha, tiwala na sinunod lamang niya ang mga alituntunin at pamamaraan. Nakikita pa nga niya ang kasiyahan sa pagkakita ng isang gumugulo sa kapayapaan ng maliit na bayang ito. Tinitigan niya ako na parang tumitingin sa isang unggoy sa zoo habang sinasabi, "Hoy, Marisa, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Sinuri ko na ang iyong background. Wala namang kakaiba. Ordinaryong babaeng Asyano lang. Bakit kailangan mong gumawa ng ganito?" Nang makita ko ang kanyang tindig, naisip ko ang mga salita ng aking ina, naisip ang katatagan ng aking ama, naisip ang kaso ni Ramon na nagtulak sa akin na harapin ang paghihiwalay, naisip ang mga anak ni Sara, ang ina ni Carlos. Lalong lumakas ang aking kalooban kaysa dati. Kung humingi ka talaga ng tawad, bibigyan ka ng espesyal na parole. Sapat na ang pagsulat ng liham ng pagsisisi kung nais mong manatili sa bayang ito. Hindi ba't ito ang tama? Ang kanyang tono ay tila nagbibigay ng awa, ngunit may bahid ng nakakasuya na kayabangan, hindi pinapansin ang aking pagkatao. Tinitigan ko siya ng tahimik. Sa aking katahimikan, nakatago ang lahat ng paglaban sa loob ng mahigit 20 taon, ang sakit at ang matatag na determinasyon na hindi kailanman susuko. Tila mas lalo siyang pinukaw ng aking katahimikan. "Hoy, ngayon ay binibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad ngayon at sabihin mong nagkamali ka." Lumakas ang kanyang boses. "Paano ka mangangahas na humawak ng ganyang bandila sa Amerika? Akala mo ba bansa mo ito? Anong ginagawa mo? Matigas pa rin ang ulo? Hindi ko gusto ang ganyang tingin." Kahit lumakas ang kanyang boses, naramdaman ko ang kawalang katiyakan at pagkabalisa ng kapangyarihan sa loob ng kanyang sarili. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng selda, ngunit hindi ako nagpatinag ni Bahagyaman. Bagkus, tinitigan ko siya sa kanyang mga mata at sumagot sa isang kalmado ngunit matigas na boses. "Wala akong ginawang mali. Dapat pag-isipan muli ng pulisya kung ang iyong mga kilos at desisyon sa sandaling ito ay para sa kapayapaan ng mga mamamayan o sumusunod sa personal na pagkiling ng pulisya, at ang tingin na iyan, ang pananakot, ay isang malinaw na banta. Pakiusap, tandaan mo ito ng mabuti. Sa sandaling ito, hindi ako nagsasalita para sa aking sarili lamang. Nagsasalita ako para sa 3 anak ni Sara.
Nagsasalita ako para sa ina ni Carlos. Nagsasalita ako para sa aking mga magulang. Nagsasalita ako para sa lahat ng trinato ng hindi makatarungan. Ang aking sagot ay nagpatahimik kay Police Robert sandali. Ngunit di nagtagal ay sumigaw siya sa isang mas marahas na boses. Ano? May nagawa akong mali. Ang isang tulad mo. Sa sandaling iyon, ang mga mabilis na yabag ay narinig mula sa pasilyo ng selda. May tumawag kay Police Robert. Police Robert? Police Robert? Lumapit ka sa hepe ngayon. Napakasigla ng boses na iyon. Tumango si Police Robert nang may pagtataka, sumigaw sa pasilyo. Ano? Inaabala ko ang suspek. Iimbestigahan ang suspek mamaya. Puntahan mo ang hepe ngayon. Napakahalaga ng bagay na ito. Napuno ng pagkadismaya si Police Robert at umalis sa kanyang posisyon. Makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang kapayapaan sa selda. Sa wakas, dumating din ang dapat dumating. Ang damdaming iyon ay kumalat sa buong katawan ko. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat. Di nagtagal, ang mga yabag ng maraming tao ay narinig mula sa pasilyo ng selda. Huminto ang mga yabag sa harap ng aking selda. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Sa bakal na pinto ay nakatayo si Police Robert, ang baguhang pulis, at isang lalaking nasa edad na hindi ko pa nakikita. Ang lalaking nasa edad na ay nakasuot ng maayos na suit. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pagkalito at hindi paniniwala. Siya ang kasalukuyang hepe na papalitan ko ang posisyon, si Chief James Carter. Sinabi ni Chief Carter sa isang nanginginig na boses, Police Robert, ikaw ba ang umaresto sa babaeng ito? Hindi pa rin naiintindihan ni Police Robert ang sitwasyon. Nagsalita ng may pagmamalaki, tama ang desisyon ko, Chief. Ang babaeng ito sa parke ay gumamit ng di-autorisadong simbolo. Sinubukang guluhin ang kapayapaan ng publiko, hindi sumunod sa legal na utos ng pulisya, at maraming di kilalang dokumento sa wikang banyaga ang natagpuan. Matapos isaalang-alang ang lahat ng aspeto, kinakailangan ng investigasyon, kaya't inaresto siya. Ngayon ay iniimbestigahan ng suspek. Ang kanyang tono ay puno ng tiwala sa kanyang kamangmangan, walang anumang pag-aalinlangan. Nilunok ni Chief Carter ang kanyang laway, nang may hindi paniniwala, tumingin sa akin, at pagkatapos ay nagsalita sa isang boses na sapat na malakas upang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, Police Robert, at ikaw naman. Pakinggan ninyo ng mabuti. Ang taong inyong inaresto at hinamak ng ilegal ngayon ay ang bagong hepe ng pulisya ng Forest Wind na opisyal na itinalaga ng City Hall kaninang umaga. Ang pangalan niya ay Maria Clarissa Reyes. Naaalala ninyo ba ang batang detective na naglantad ng internal na korupsyon sa San Francisco Police Department ilang taon na ang nakalipas na nagdulot ng hatol na inosente? Unang beses kong nabasa ang artikulong iyon at naisip ko na ang isang bayan tulad ng Forest Wind ay nangangailangan ng ganoong katapangan at kakayahan. Kaya inirekomenda ko siyang direktang humalili sa posisyon. At ang taong iyon ay nasa harap ninyo na. Huminto ang kanyang tingin sa akin sandali, pagkatapos ay bumaling kay Police Robert na nanginginig. Napanganga si Police Robert. Ang baguhang pulis ay tila iiyak. Namutla ang kanilang mga mukha na tila nakakita ng multo. Si Marisa Reyes, siya yung sikat na tao. Naputol ang kanyang boses, nanginginig sa takot. Agad na inutusan ni Chief Carter na buksan ang pinto ng selda. Kasabay ng tunog ng kling, bumukas ang bakal na pinto. Dahan-dahan akong lumabas ng selda ng tahimik. Pagkatapos ay iniabot ko ang aking pinusasa na kamay kay Chief Carter. Ang kanyang mukha ay tila iiyak, dali-dali niyang kinalagan ang posas. Sa kanyang mukha, na humarap sa isang kakilakilabot na pagkakamali, ay nababalutan ng malalim na pagsisisi. Dahan-dahan kong minasahe ang aking pulso na kinalagan ng posas, na parang yelo. Sina Police Robert at ang baguhang pulis ay nakatayo na nanginginig. Iniwasan nila ang aking tingin at yumuko. Ginamit ko ang isang tahimik ngunit matigas na boses, na parang bakal, sinabi, para sa lahat ng kilos na nangyari ngayon, dito, pakiusap, mag-utos ka agad ng isang internal na investigasyon. Imbestigahan ang lahat ng sangkot ng detalyado. At Chief Carter, pakiusap, i-report mo agad ang sitwasyong ito sa City Hall at sa Central Police Office. Ipaalam na opisyal na akong nagsimulang magtrabaho. Mula ngayon, ako, si Maria Clarissa Reyes, ang responsable para sa seguridad ng Forest Wind. Ang aking boses ay hindi nanginginig, hindi galit, hindi lungkot. Mayroon lamang matatag na determinasyon na parang malamig at matalim na talim, walang naglakas loob na magsalita.
Sa pasilyo ng selda, tanging ang nakakabiglang katahimikan ang naghari. Tumango si Chief Carter. Pagkatapos tumango si Chief Carter sa aking utos, idinagdag niya ng kalmado. Hepe Marisa, pakiusap. Huwag mong biguin ang Forest Wind sa pagkakataong ito. Ang kanyang tono ay may bahid ng sinseridad. Sa sandaling iyon, ang batang pulis na tumawag kay Police Robert kanina ay dinala ang aking bag na inagaw at ibinuhos ang mga gamit sa parke. Tinanggap ng dating Chief Carter ang bag para sa akin na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Kumikislap ang kanyang mga mata sa malalim na pagkakasala. Hepe Marisa, ito ang mga gamit na kinumpis ka. Nahihiya talaga ako. Tahimik kong binuksan ang bag. Sa loob, ang aking mga minamahal na aklat ay nakatiklop at nasira. Ang mga talaan ng alaala na maayos na inayos ay marumi ng itim na alikabok. Pagkatapos, ang bagay na nagdulot ng muling sakit sa aking puso ay lumabas. Lumabas ito na may pangit na mantsa ng dugo at punit. Ang aking bandila ng Pilipinas. Tinaas ko ito gamit ang isang kalmado ngunit nanginginig na kamay. Hindi lang ito isang piraso ng tela. Ito ang aking pagkatao. Ito ang halaga na kailangan kong protektahan ng aking buhay. Tiningnan ko ang mga taong nagdulot sa akin ng lahat ng ito. Sa kanilang mga mata, wala ng kayabangan, kundi takot at pagsisisi lamang. Ngunit sa aking puso, walang kagalakan, tanging isang kalmado at matatag na determinasyon. Hindi ito ang simula ng paghihiganti. Ito ang simula ng katarungan. Ang nangyari ngayon ay magiging simula ng pagbabago sa bayang ito. At sisiguraduhin ko na ang pagbabagong ito ay magiging matagal, totoo at makabuluhan. Ang hindi nila alam ay nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, tatayo ako sa tamang panig. Sa pagkakataong ito, mananaig ang katarungan. Kinabukasan, napuno ng mga mamamahayag ang Grand Hall ng Forest Wind City Hall. Mabilis na kumalat ang nangyari sa parke kahapon sa pamamagitan ng mga video na kinunan ng ilang mamamayan. Isang hindi kilalang Filipina na inaresto sa isang ilegal na protesta sa parke. Ang labis na paggamit ng puwersa ng pulisya at iba pang mga headline na nakakaakit ng pansin. Nagulantang ang mga tao sa iba't ibang haka-haka at akusasyon. Bago ko opisyal na ibunyag ang aking pagkakakilanlan, tila nakatuon ang karamihan sa mga komento ng publiko sa aking hindi nararapat na kilos sa halip na sa labis na tugon ng pulisya. Ang ilang media ay naglabas pa nga ng maling balita na may kaugnayan ako sa ilang grupo ng politika. Umakyat ako sa entablado. Huminga ng malalim bago ang mga kamera, flash at maraming mikropono ay nakatutok sa akin. Ngunit hindi ako natinag ni Bahagyaman dahil ang lamig, galit at determinasyon na mas matigas pa sa bakal na naramdaman ko sa selda kagabi ay bumalot sa aking katawan. Magandang araw. Ako po si Maria Clarissa Reyes, ang bagong hepe ng pulisya ng Forest Wind. Agad na natahimik ang bulwagan nang ipinakilala ko ang aking sarili. Ang hindi kilalang babaeng Asyano na inaresto sa parke kahapon ay lumitaw bilang hepe ng pulisya kinabukasan. Hindi ito nakakagulat. Sinimulan kong basahin ang aking inihandang pahayag ng kalmado. Malakas at matatag ang aking boses. Kahapon, dumalo ako sa paggunita kay General Davis sa isa sa mga parke ng bayang ito at doon, hindi nararapat akong inaresto ng mga pulis na naroroon dahil sa dahilan na hawak ko ang bandila ng Pilipinas at kinaharap ang hindi nararapat na kilos at salita. Nagpatuloy ang aking boses ng hindi nanginginig. Hinawakan nila na ang bandila ng Pilipinas na hawak ko ay isang di kilalang bandila, isang di autorisadong simbolo ng politika at sinubukang parusahan. Ang mga personal na dokumento sa wikang Filipino na hawak ko ay pinagkamalan na mapanganib na nilalaman, sinadyang sinira. Hindi ako nakatanggap ng pangunahing kapakanan sa selda. Kailangan kong pakinggan ang mga salita na batay sa pagkiling at ang di kinakailangang body search. Natahimik ang bulwagan na tila binuhusan ng tubig. Sadyang nakikinig ang mga mamamahayag sa aking kwento. Tumigil ako sa pagsasalita, inilagay ang bandila ng Pilipinas na tinapak-tapakan at nakatupi sa entablado. Mga kababayan, ito ang bandila ng Pilipinas na hawak ko kahapon. Gaya ng nakikita ninyo, hindi ito kumpleto, ngunit malinaw kong sasabihin dito ngayon na kahapon, tama ang paghawak ko sa bandila ng Pilipinas. Hindi ito anumang ilegal na gawain, kundi ang unang ulat tungkol sa seguridad at sitwasyon ng karapatang pantao ng bayang ito at isa ring kaganapan na malinaw na nagpakita ng issue na aayusin ko sa hinaharap.
Ang aking boses ay umalingaw-ngaw na parang bakal nang ipinahayag ko sa isang makapangyarihang boses. Isang maliit na palakpak ang narinig sa ilang mamamahayag. Mula sa kaganapang ito, malinaw kong kinumpirma ang posibilidad ng pagkiling at diskriminasyon sa loob ng Departamento ng Pulisya, kasama na ang paggamit ng pampublikong kapangyarihan sa maling paraan. Hindi lang ito maaaring problema ng ilang nagkakamaling pulis, kundi maaaring problema ng kultura at sistema ng organisasyon. Pagkatapos ay nagmungkahi ako ng ilang simple ngunit mahahalagang prinsipyo para sa direksyon na dapat tahakin ng Forest One Police sa hinaharap. Ang aking boses ay may bahid ng matatag na hangarin. Una, kailangang laging tandaan ng ating pulisya na naglilingkod tayo sa lahat ng mamamayan, lalo na upang mapabuti ang pagkaunawa at paggalang sa mga mamamayang may iba't ibang kultural na pinagmulan. Agad na ipatupad ang konkretong pagpapabuti sa edukasyon at sistema, makinig sa boses ng bawat komunidad, kasama na ang kultura ng mga Asyano. Pangalawa, mula sa recruitment hanggang sa internal na pagtatasa, magkakaroon ng mga paghahanda sa sistema upang mabawasan ang impluensya ng di sinasadyang pagkiling upang matiyak ang pagiging patas. Pangatlo, panghuli, tungkol sa nangyari kahapon, sa pamamagitan ng patuloy na internal na investigasyon, malinaw na susuriin ang mga katotohanan at kaugnayan, ipapatupad ang pagwawasto anuman ng Estado, nangangako na ibubunyag ang buong proseso ng may transparency sa mga mamamayan. Matapos ang press conference, kinaharap ko ang maraming tanong. Ang unang mamamahayag na nagtaas ng kamay ay nagtanong, Hepe Marisa, sa tingin ninyo ba ay problema ito ng individual na pulis lamang o problema ng sistema? Tiningnan ko siya ng matatag. Hindi ito problema ng individual lamang, sigurado. Kung ito ay personal na pagkiling lamang ng isa o dalawang pulis, dapat ay pinigilan o tinama ng ibang kasamahan. Ngunit kahapon, walang sinumang tumayo upang kwestiyonin ang kanilang mga kilos. Ipinapakita nito na ang kultura ng ating organisasyon ay nangangailangan ng batayang pagbabago. Isa pang mamamahayag ang nagtanong, bilang hepe ng pulisya na may lahing Filipino, sa tingin ninyo ba ay haharap kayo sa anong mga hamon sa pagtulak ng reforma? Nag-isip ako sandali at sumagot. Maaring pagdudahan ng ilan ang aking motibasyon dahil sa aking posisyon, ngunit dahil sa aking karanasan kahapon, mas nauunawaan ko ang hirap na kinakaharap ng mga minorya sa bayang ito. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Gusto kong tiyakin na hindi na mangyayari ang ganitong bagay sa sinuman. Kasama na ang mga puti, itim, Latino, at Asyano. Lahat ay dapat tratuhin ng pantay at may paggalang. Dumadagundong ang palakpak. Ang huling tanong ay mula sa isang batang mamamahayag. Hepe Marisa, may gusto po ba kayong sabihin sa mga pulis na umaresto sa inyo kahapon? Tiningnan ko ang kamera, alam kong marahil ay nanonood sila ng live broadcast. Gusto kong sabihin kina Police Robert at sa kanyang mga kasamahan na ang inyong mga kilos kahapon ay hindi lamang nakasakit sa akin, kundi nakasira rin sa reputasyon ng propesyon na ito. Ngunit gusto ko ring sabihin na kung gusto ninyo talagang magbago, gustong matuto, bukas pa rin ang aming pinto para sa inyo. Ang katarungan ay hindi karahasan. Ang katarungan ay ang pagtiyak na lahat ay maaaring mamuhay ng ligtas sa bayang ito at may dignidad. Nang matapos ang press conference, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Hindi na ito ang kakaibang babae na pinagkamalan kahapon na nagsasalita. Ito ay ang bagong hepe ng pulisya ng Forest Wind na nagsasalita tungkol sa kinabukasan ng bayang ito. At ito ay simula pa lamang. Matapos ang press conference, agad akong bumalik sa istasyon ng pulisya upang simulan ang aking trabaho. Sina Police Robert at ang baguhang pulis na umaresto sa akin kahapon ay nasa status na naghihintay ng utos at sumasailalim sa seryosong internal na investigasyon. Bagaman puno ng pagsisisi at pagkadismaya ang kanilang mga mukha, wala akong ipinakitang personal na emosyon. Hindi ito personal na paghihiganti. Ito ay isang proseso ng pagbunot sa mga nabubulok na bagay at pagpapalit nito ng mabuti, at ang prosesong iyon ay magpapatuloy ng walang pag-aalinlangan, ng walang awa. Nang pumasok ako sa istasyon ng pulisya, agad na natahimik ang buong bulwagan. Nakatutok ang mga mata ng lahat ng pulis sa akin. Ang ilan ay may mausisang tingin, ang ilan ay may pag-aalala, at ang ilan ay hayag na nagpakita ng pagkaaway. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Ang babaeng pulis na nasa counter ay tumayo ng maingat, yumuko sa akin.
Magandang araw po, Hepe. Medyo nanginginig ang kanyang boses. Malinaw na hindi pa sigurado kung ano ang itatawag sa akin. Tumango ako. Salamat. Narito rin ba si Chief Carter? Naroon po siya, Hepe. Naghihintay po siya sa inyo sa opisina ng Hepe. Papunta sa opisina ng Hepe, dumaan ako sa open plan office. Maraming pulis ang nakaupo sa kanilang mga mesa, ngunit lahat ay pasulyap-sulyap sa akin. Ang ilan ay nagkunwari na nagbabasa ng mga dokumento, ngunit ang kanilang mga mata ay pasulyap-sulyap sa akin paminsan-minsan. Ang ilan ay huminto sa kanilang ginagawa at diretsong tumingin sa akin. Sa gitna ng mga tao, nakita ko ang ilang pamilyar na mukha. Ang mga pulis na nakakita sa akin na inaresto sa parke kahapon ay nakayuko ngayon, hindi naglakas loob na tumingin sa akin. Napansin ko rin ang ilang detalye sa mga mesa ng pulis. Nakita ko ang mga larawan ng pamilya. Sa larawan, may isang babaeng Asyano. Marahil ay kanyang asawa. Naisip ko na marahil hindi lahat ay tulad ni Robert, puno ng pagkiling. Marahil ang ilan lamang ay naimpluwensyahan ng kapaligiran. Hindi nagkaroon ng pagkakataong pag-isipan ang mga bagay na ito ng totoo. Hindi ko pinansin ang mga tingin na iyon. Diretsong naglakad patungo sa opisina ng Hepe. Naghihintay na roon ang dating Chief Carter. Lahat ng mga dokumento ng paglilipat ay maayos na inilagay sa mesa. Hepe Marisa, ito ang lahat ng impormasyon na kailangan mong malaman. Mula sa personal na background, mga kamakailang talaan ng kaso, ulat ng budget at iba pa, tumango ako at tinanggap ang mga dokumento. Salamat po, Chief Carter. Alam kong hindi ito madali para sa inyo. Umiling siya. Ang kanyang mukha ay medyo mapait. Hindi, Hepe Marisa. Kung mas pinansin ko ang problema ng aking mga nasasakupan, marahil ay hindi nangyari ang kahapon. Ako ang may pananagutan dito. Tiningnan ko ang senior police officer na malapit ng magretiro. Nakita ko ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na. Ang mahalaga ngayon ay tiyakin na hindi na mangyayari ang ganitong bagay. Sa loob ng sumunod na 2 hanggang 3 oras, detalyado kong sinuri ang lahat ng dokumento. Ang Forest Wind Police Department ay may kabuuang 123 pulis. Sa bilang na ito, 8 lamang ang kabilang sa mga minorya. Sa nakaraang 5 taon, nakatanggap ng kabuuang 17 reklamo tungkol sa labis na paggamit ng puwersa ng pulisya, ngunit 10 lamang ang nalutas. Ang mas nakakabahala ay ipinapakita ng ulat sa relasyon sa komunidad na 32% lamang ng komunidad ng minorya ang may tiwala sa pulisya. Malinaw na sinasabi sa akin ng mga numerong ito na ang nangyari kahapon ay hindi aksidente. Sa panahon ng pagsusuri ng mga dokumento, natagpuan ko ang iba pang nakakabahala na detalye. Ipinapakita ng mga talaan ng reklamo na nakatanggap si Police Robert ng 4 na reklamo tungkol sa labis na paggamit ng puwersa sa nakaraang 3 taon, ngunit bawat beses ay isinara ang kaso sa kadahilan ng hindi sapat ang ebidensya o binawi ng nagrereklamo ang kanyang reklamo. Pinaghihinalaan ko na may mali sa likod nito. Isang reklamo ay mula sa isang may-ari ng tindahan ng grocery na Latino na inakusahan si Robert ng paggamit ng mapanlait na salita sa panahon ng pagsusuri ng lisensya sa negosyo. Isa pang reklamo ay mula sa isang binatang Meksikano, sinabing hinanap ni Robert ang kanyang katawan nang walang dahilan sa panahon ng traffic stop. Nagpaliwanag sa akin ang mga kasong ito na ang nangyari sa akin kahapon ay maaaring normal para sa komunidad na ito. Dahil lamang sa aking espesyal na posisyon, nakatanggap ng pansin ang bagay na ito, ngunit paano ang mga ordinaryong mamamayan? Ang mga walang karapatan, ang mga hindi napapansin ng media, sino ang nakakarinig sa kanilang boses? 1 p.m., kumatok ang aking katulong sa pinto. Hepe, ang mamamahayag mula sa Forest Wind Daily ay gustong makipanayam sa inyo ng personal. Bukod pa rito, tumawag ang opisina ng alkalde, gustong mag-schedule ng oras upang makipagkita sa inyo. Tumango ako. Ang panayam ay maaaring isagawa bukas ng umaga. Ang pagpupulong sa alkalde ay maaaring isagawa sa susunod na araw. Ngayon, gusto kong makipagkita sa mga pinuno ng iba't ibang departamento sa 3 p.m. Tinawag ko ang lahat ng team leader at supervisor upang isagawa ang unang pagpupulong. Medyo tensyonado ang kapaligiran sa conference room. Ang 15 supervisor ay 14 na puting lalaki, isa lamang ang puting babae. Tumayo ako sa harap ng conference table, tiningnan ang mukha ng lahat. Mga kababayan, alam kong ang nangyari kahapon ay lubos na nakagulat sa lahat,
At alam ko rin na maaaring may mga nagdududa sa aking pagkakatalaga. Ngunit malinaw kong sasabihin na hindi ako pumunta dito para maghiganti, kundi para sa reforma. Umubo ang isang senior police officer na nagngangalang Thompson. Tila nasa edad 50 siya, may puting buhok. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malinaw na pagkadismaya. Hepe, iginagalang namin ang inyong karanasan at kakayahan. Lahat kami, ngunit pakiusap, intindihin ninyo, si Robert ay isang mabuting opisyal. Baka lang. Pinutol ko siya. Officer Thompson, ang isang mabuting opisyal ay hindi mag-aaresto ng sinuman dahil sa kanyang lahi o sa bandila na hawak niya. Ang isang mabuting opisyal ay hindi maghamak ng isang pinigil sa selda. Kung sa tingin ninyo ay normal na pagganap ito ng tungkulin, kailangan talaga nating muling bigyang kahulugan ang salitang mabuting opisyal. Ang katahimikan sa conference room ay lalong naging matindi. Isa pang pulis, si Wilson, ay naglakas loob na magbigay ng opinyon. Mas bata pa siya, mga 35 taong gulang. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sinseridad. Hepe, naiintindihan namin ang inyong paninindigan, ngunit pakiusap, sabihin ninyo sa amin kung paano ninyo gustong magbago kami. Ito ang tanong na hinihintay ko. Naglakad ako patungo sa whiteboard at nagsimulang magsulat ng ilang mahahalagang salita. Una, pagsasanay. Lahat ng pulis ay kailangang sumailalim sa cultural sensitivity training at anti-bias education. Hindi isang beses na lecture, kundi isang patuloy at sistematikong proseso ng pag-aaral. Nakita ko ang ilang pulis na nagpalitan ng tingin. Ang ilan ay tila ayaw. Pangalawa, pamamaraan. Magtatatag tayo ng mas mahigpit na pamamaraan sa pagpapatupad ng batas at mekanismo ng pagsusuri. Sa bawat pag-aresto, sa bawat paggamit ng kapangyarihan, kailangang may detalyadong talaan at wastong dahilan. Kumunot ang noo ni Officer Thompson at sinabi, Hepe, sa tingin ninyo ba ay magpapahina ito sa pagpapatupad ng batas? Ang mga kriminal ay hindi maghihintay na matapos tayong punan ang mga porma. Bumaling ako sa kanya. Officer Thompson, sa tingin ninyo ba ay epektibong pagpapatupad ng batas ang pag-aresto kay Robert sa akin kahapon? Ang isang babaeng walang armas ay inakusahan dahil lang sa paghawak ng bandila. Ito ba ay pagprotekta sa kaligtasan ng publiko? Nagpakita siya ng intensyon na tumutol ngunit sa huli ay hindi nagsalita. Pangatlo, pananagutan. Anumang pulis na lumabag sa pamamaraan o nagpakita ng pagkiling na pag-uugali ay haharap sa malubhang kahihinatnan, anuman ang ranggo o background. Naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon sa hangin. Itinaas ng isang batang pulis ang kanyang kamay. Hepe, gusto kong magtanong ng isang kapaki-pakinabang na tanong. Kung makaharap kami ng problema sa wika sa panahon ng pagganap ng tungkulin, paano namin ito haharapin? Napakagandang tanong. Magtatatag tayo ng isang multilingual support system. Magkakaroon ng mga interpreter na nakatalaga sa departamento o magtatatag ng relasyon sa mga community translator. Kasabay nito, magbibigay tayo ng batayang pagsasanay sa wika sa mga pulis. Isa pang pulis ang nagtanong, Hepe, tungkol sa pagharap kay Police Robert, kailan namin malalaman ang resulta? Sumasailalim pa ito sa internal na investigasyon. Ang resulta ng investigasyon ay iaanunsyo ng may transparency. Tinitiyak ko na anuman ang resulta, susundin ang batas at regulasyon ng mahigpit. Ang nag-iisang babaeng pinuno, si Captain Maria Sanchez ng patrol, ay nagbigay ng opinyon, Hepe, gusto kong ipahayag ang aking suporta sa ngalan ng lahat ng babaeng pulis. Madalas kaming nahaharap sa hindi patas na pagtrato, bagaman hindi kasing linaw ng diskriminasyon sa lahi. Umaasa kami na ang reformang ito ay magdadala ng higit na katarungan sa buong departamento ng pulisya. Tiningnan ko siya nang may pasasalamat. Salamat, Captain Sanchez. Ang reforma ay nangangailangan ng suporta ng lahat. Ang pagpupulong ay tumagal ng halos 2 oras. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang planong reforma sa lahat ng aspeto. Mekanismo ng regular na pakikipag-ugnayan sa komunidad, regular na forum ng mamamayan, pagtaas ng transparency sa pagganap ng tungkulin ng pulisya, magkakaibang programa sa recruitment, at iba pa. Ang ilang pulis ay nagpakita ng interes at suporta. Ang ilan ay nagpakita ng malinaw na pag-aalinlangan, ngunit lahat ay nakikinig. Nang matapos ang pagpupulong, nagpresenta si Officer Wilson na manatili. Hepe, gusto ko kayong kausapin ng personal. Tumango ako, senyas na lumabas ang iba. Nang kami na lang ang natitira, sinabi ni Wilson, Hepe,
Kailangan kong aminin na ang nangyari kahapon ay labis na ikinahihiya ko. Malapit ako at nakita ko ang lahat. Alam kong nagkamali si Robert, ngunit wala akong lakas ng loob na pigilan siya. Tiningnan ko sa mga mata ang binatang ito at nakita ang tunay na pagsisisi. Officer Wilson, ang pagtanggap ng pagkakamali ay ang unang hakbang sa pagbabago. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa susunod na makaharap ka ng katulad na sitwasyon? Matigas niyang sinabi, papasok ako. Gagawin ko ang tama, napakagaling. Kailangan ko ng mga pulis na tulad mo upang tulungan akong itulak ang reforma. Matapos ang pagpupulong, nag-iisa ako sa opisina upang ayusin ang mga dokumento. Nang dumating ang gabi, ako na lang ang natitira sa opisina. Naglakad ako patungo sa bintana, tiningnan ang tanawin ng gabi ng forest wind. Napakapayapa ng bayang ito, ngunit alam kong sa ilalim ng ibabaw, may maraming kawalang katarungan at sakit na nakatago. Naalala ko si Sarah, ang babaeng may maitim na balat sa selda, at si Carlos, ang Latino. Nasaan na sila ngayon? May nakakarinig ba sa kanilang boses? Kinuha ko ang telepono at tinawagan ng duty officer. Ako si Hepe, Marisa. Pakiusap, suriin mo ang sitwasyon ng mga pinigil kagabi sa selda. Gusto kong malaman ang resulta ng kanilang mga kaso. Ang boses ng duty officer ay tila medyo natataranta. Opo, Hepe, susuriin ko po agad. Makalipas ang 10 minuto, tumawag siya pabalik sa akin. Hepe, ang babaeng may maitim na balat, si Sarah Williams, ay pinalaya na. Ang kanyang kaso ay ibinasura dahil sa hindi sapat na ebidensya. Ang binatang Latino, si Carlos Rodriguez, ay pinalaya na rin, binigyan lamang ng verbal na babala. Bumabuntong hininga ako ng may lunas. Hindi bababa, hindi na sila kailangang magdusa pa dahil sa nangyari kahapon. Ngunit alam ko na kung hindi dahil sa aking espesyal na posisyon na nagbigay pansin sa bagay na ito, iba sana ang resulta para sa kanila. Nagdulot ito sa akin ng higit na determinasyon. Kung gusto kong baguhin ang sistemang ito, kailangan kong magsimula sa bawat detalye, magsimula sa bawat boses na hindi pinapansin, magsimula sa bawat tao na trinato ng hindi makatarungan. Binuksan ko ang computer, sinimulang i-draft ang unang opisyal na plano ng reforma. Ito ay isang mahabang laban, ngunit handa na ako. Hindi para sa aking sarili, kundi para kina Sarah, Carlos at sa lahat ng naghahanap ng katarungan sa bayang ito. Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang resulta ng internal na investigasyon. Ang malinaw at hindi maikakaila na ebidensya ay naglantad sa kanilang pangit at nakakasuklam na pagkatao. Gumamit si Police Robert ng labis na kapangyarihan, nagpakita ng diskriminasyon sa lahi, sinubukang sirain ang ebidensya, kasama na ang iba't ibang pagkakamali na may kaugnayan sa ari-arian ng pulisya, lahat ay kinumpirma. Sa huli, siya ay sinibak sa Forest Wind Police Department, hindi na maaaring magsuot ng uniforme ng pulisya. Samantala, ang baguhang pulis na si Tom, na gumamit ng mapanlait na salita sa akin, ay hindi rin nakaligtas sa kaparusahan. Ayon sa mga nauugnay na probisyon, kailangang isagawa ang mga hakbang sa kriminal na paglilitis. Nang basahin ko ang hatol, natahimik ang buong bulwagan. Namutla si Police Robert, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hepe, ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Tiningnan ko siya ng malamig. Tungkulin? Anong tungkulin? Sa selda, ang pagyurak sa bandila ng isang bansa ay pagganap ng tungkulin, hindi ba? Ang pag-atake gamit ang mga salitang diskriminasyon sa lahi ay pagganap ng tungkulin ng isang sibilyan, hindi ba? Nagpakita siya ng intensyon na tumutol ngunit sa huli ay hindi nagsalita dahil ang bawat salita, bawat kilos ay may ebidensya na sumusuporta. CCTV footage, testimonya ng saksi, pisikal na ebidensya, lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon. Yumuko ang baguhang pulis na si Tom, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hepe, alam kong nagkamali ako. Ginagawa ko lang ang sinabi ni Police Robert. Pinutol ko siya. Akala mo ba, dahil isa akong Filipinang babae, malaya mo akong mabastos? Akala mo ba, dahil tila dayuhan ako, wala akong karapatan na igalang sa bansang ito? Umiling siya. Sa huli ay dumaloy ang luha. Hindi po, Hepe. Alam ko po talaga na nagkamali ako. Tiningnan ko ang binatang ito. May kaunting simpatiya sa aking puso, ngunit ang simpatiya ay hindi maaaring pumalit sa katarungan. Officer Tom, nangyari na ang pagkakamali. Ang mga kahihinatnan ay kailangang tanggapin.
Ngunit umaasa ako na ang karanasang ito ay magdulot sa iyo ng tunay na pagkaunawa na lahat, anuman ang lahi, kasarian o nasyonalidad, ay dapat tratuhin ng pantay. Matapos basahin ang hatol, tiningnan ko ang ibang pulis sa bulwagan. Ang ilan ay nagpakita ng seryosong ekspresyon, ang ilan ay nag-iisip, at ang ilan ay hayag na nagpakita ng pagkadismaya. Mga kababayan, ang kaparusahan ngayon ay hindi para sa paghihiganti, kundi upang magtatag ng pamantayan. Mula ngayon, ang Forest Wind Police Department ay magkakaroon ng bagong pamantayan. Ang diskriminasyon, ang paggamit ng labis na kapangyarihan, ang mga pag-uugali na ito ay hindi natatanggapin. Umaasa ako na matututo ang lahat mula sa kaganapang ito. Matapos ang pagpupulong, maraming pulis ang tahimik na umalis, ngunit mayroon ding ilang nanatili upang kausapin ako. Lumapit sa akin si Officer Wilson. Hepe, gusto kong humingi ng tawad sa nangyari kahapon. Bagaman hindi ako direktang sangkot, hindi ko ito pinigilan. Nagdulot ito sa akin ng kahihiyan. Tumango ako. Officer Wilson, ang pagkilala sa pagkakamali ay ang unang hakbang sa pagbabago. Umaasa ako na tutulungan mo kami na bumuo ng isang mas mahusay na departamento ng pulisya. Isa pang babaeng pulis, si Maria, ang lumapit. Hepe, gusto kong sabihin na ang nangyari kahapon ay nagpagalit sa lahat ng babaeng pulis. Sinusuportahan namin ang inyong reforma. Sa industriyang ito, madalas kaming nahaharap sa diskriminasyon at pagkiling. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat Maria. Kailangan nating magkaisa at gumawa ng pagbabago ng magkasama. Sa sumunod na ilang araw, kumalat ang balita ng kaparusahan sa buong Forest Wind. Nagkakaiba ang mga reaksyon. Ang ilang mamamayan ay sumuporta sa malubhang kaparusahan. Naniniwala na ito ay nagpadala ng tamang mensahe, ngunit ang ilan ay itinuturing na labis ang kaparusahan, nakikiramay kay Police Robert. Nakatanggap ako ng maraming email at tawag. Sa mga ito, isang email ang lubos na nagpamark sa akin. Ang nagpadala ay ang asawa ni Police Robert. Hepe Marisa, alam kong nagkamali ang aking asawa, ngunit hindi siya masamang tao. Naimpluwensyahan lamang siya ng kapaligiran. Umaasa ako na bibigyan ninyo siya ng pagkakataon na ayusin ang kanyang sarili. Tiningnan ko ang email na ito ng tahimik. Komplikado ang damdamin. Naiintindihan ko ang kanyang pagdurusa at naiintindihan ko ang pagkabuwag ng pamilya, ngunit ang katarungan ay minsan masakit. Kung magkokompromiso tayo dahil sa simpatiya, kanino pa tayo hihingi ng katarungan sa hinaharap? Maikli akong sumagot sa email. Mahal kong ginang, naiintindihan ko ang inyong sakit, ngunit pakiusap. Intindihin ninyo, ang mga kilos ng inyong asawa ay hindi lamang nakasakit sa akin, kundi nakasira rin sa dangal ng propesyon ng pulisya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi walang kondisyong pagpapatawad, kundi ang pagtulong sa isa na maging mas mabuting tao. Umaasa ako na ang karanasang ito ay magdulot sa kanya ng tunay na pagmumuni-muni sa kanyang mga kilos. Ang mga batas at pamamaraan na pinaniniwalaan nila ay naging pabor sa kanila ngayon. Matapos kumalat ang balitang ito, syempre, natahimik sandali ang loob ng departamento ng pulisya, pati na rin ang buong bayan, ngunit di nagtagal, lumakas ang mga boses na sumusuporta na ito ang tamang desisyon. Ito ay tanda ng pagdating ng bagong katarungan, ngunit alam ko na nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Ang pagbabago ng isang tao ay madali, ngunit ang pagbabago ng sistema ay nangangailangan ng oras at patuloy na pagsisikap, at handa akong harapin ang hamong ito. Matapos akong umupo bilang hepe ng pulisya ng Forest Wind, maraming bagay ang nagsimulang magbago. Ang seryosong kaparusahan kay Police Robert, sa iba pa, higit pa sa personal na kaparusahan, ay nagpadala ng matatag na mensahe sa buong organisasyon. Hindi natatanggapin ang pagkiling at diskriminasyon. Nagsimulang itatag ang prinsipyo na ang paggamit ng kapangyarihan ng Estado ay dapat maging patas sa mga mamamayan. Siyempre, imposible ang lahat ng pagbabago sa magdamag, ngunit ang malinaw ay ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa ay nagsimulang magbago ng paunti-unti. Nagsimulang maging mas maingat ang mga pulis sa pakikitungo sa publiko. Nagsimulang mas magtiwala ang mga mamamayan sa pulisya at ang pinakamahalaga, nagsimula tayong matuto na tanggapin at igalang ang pagkakaiba-iba ng isa't isa. Makalipas ang 3 buwan, ipinapatupad ko ang unang malaking proyekto ng reforma. Nagtatag kami ng isang mekanismo ng regular na dialogo sa iba't ibang komunidad ng etniko sa Forest Wind. Sa unang Sabado ng bawat buwan,
Magsasagawa kami ng isang dialogo na tinatawag na pagsasama sa iba't ibang community center. Ang unang dialogo ay ginanap sa Latin Community Center. Napuno ng tao ang bulwagan, lahat ng edad, kasama na si Carlos, ang binatang nakilala ko sa selda noong araw na iyon. Nang makita ko siya, nakaramdam ako ng init sa aking puso. Carlos, ayos ka lang ba? Tumango siya. Nagsalita ng nahihiya. Maraming salamat po, Hepe. Mula nang umupo kayo, malaki po ang ipinagbago ng pakikitungo ng pulisya sa amin. Ang kanyang ina, si Ginang Maria, ay tumayo rin at nagsalita. Hepe Marisa, bilang isang single mother, dati ay laging akong nag-aalala kung ano ang mga problemang haharapin ng aking mga anak sa kalye. Ngayon alam ko na, kung may problema, maaari kaming magtiwala na patas na haharapin ito ng pulisya. Marami akong narinig, ngunit hindi lamang sa mga komunidad ng etniko nangyari ang pagbabago. Sa dialogo sa komunidad ng mga may maitim na balat, nakipagkita ako kay Ginang Sara, ang babaeng nakakulong kasama ko sa selda. Ngayon ay mayroon na siyang matatag na trabaho, bumalik sa normal ang kanyang buhay. Hepe Marisa, alam mo ba, mula nang dumating kayo, hindi na basta-basta naghahanap ng basura ang pulisya sa amin. Sa wakas, maaari na rin kaming mamuhay ng may dignidad. Sa dialogo sa komunidad ng mga Asyano, maraming tao mula Taiwan, China, Korea at Japan ang dumalo. Isang matandang Filipino na lalaki ang humawak sa aking kamay, lumuluha. Hepe Marisa, salamat sa pagtatanggol ninyo sa aming dignidad. Nang itinaas ninyo ang aming bandila, naisip ko ang panahon na nakikipaglaban ako para sa bandilang ito noong bata pa ako. Ipinakita ninyo sa amin na sa lupaing ito, maaari rin kaming ipagmalaki kung sino kami. Ngunit ang pagbabago ay hindi walang balakid. Ang ilang pulis ay hindi nasisiyahan sa mga bagong patakaran, naniniwala na nililimitahan nito ang kanilang kalayaan sa pagpapatupad ng batas. Ang ilang mamamayan ay nagreklamo rin na masyadong mahina ang pulisya. Sa isang internal na pagpupulong, kinuwestiyon ni Officer Thompson, Hepe, ang mga cultural training course na ito ay masyadong matagal. Bagaman hindi tumataas ang aming crime rate, nag-aalala ako na sa pangmatagalan, makakaapekto ito sa pagiging epektibo sa pagpapatupad ng batas. Naiintindihan ko ang kanyang pag-aalala, ngunit mayroon akong ibang opinyon. Officer Thompson, pakiusap, tingnan ang mga numerong ito. Ipinakita ko ang pinakabagong istatistika sa screen. Ang mga kaso ng reklamo tungkol sa labis na paggamit ng puwersa ng pulisya ay bumaba ng 65%. Ang tiwala ng komunidad sa pulisya ay tumaas sa 78%. At higit sa lahat, ang sitwasyon kung saan kusang loob na nakikipagtulungan ang mga mamamayan sa pulisya ay tumaas ng 40%. Hindi ba ito ang pagtaas ng pagiging epektibo sa pagpapatupad ng batas? Tumango si Officer Wilson bilang pagsang-ayon. Tama po, Hepe. Sa panahon ng pagpapatrol, malinaw kong naramdaman ang pagbabago sa pakikitungo ng mga mamamayan sa amin. Dati, kapag nakikita nila kami, umiiwas sila. Ngayon, binabati nila kami o nagbibigay pa nga ng impormasyon. Kalaunan, kinaharap namin ang unang malaking pagsubok. Nagkaroon ng pagnanakaw sa isang convenience store sa Forest Wind. Ang suspek ay isang binatilyong may maitim na balat. Kung dati, maaaring nagsagawa ang pulisya ng malaking paghahanap sa komunidad ng mga may maitim na balat na nagdulot ng tensyon sa komunidad. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit kami ng ibang pamamaraan. Agad kaming nakipag-ugnayan sa mga pinuno ng komunidad ng mga may maitim na balat. Ipinaliwanag ang sitwasyon at humingi ng tulong mula sa kanila. Ang mga pinuno ng komunidad ay hindi lamang hindi tumutol, kundi tumulong din sa amin na hanapin ang suspek. Sa huli, nahuli namin ang suspek nang walang anumang komprontasyon. Ang mas kahanga-hanga ay ang may-ari ng convenience store na ninakawan ay isang Hispanic American. Matapos malutas ang kaso, pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang personal kaming pasalamatan. Hepe Marisa, gusto kong sabihin na 2 taon na ang nakalipas. Nawalan ako ng tiwala sa pulisya, ngunit ngayon alam ko na, maaari kaming magtiwala sa inyo. Maraming ganoong kuwento. Pagkalipas ng 1 taon, nakatanggap ang Forest Wind ng parangal mula sa gobyerno bilang bayan na may pinakamahusay na relasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan. Ang aming modelo ng reforma ay ginamit at pinag-aralan ng ibang mga bayan. Ngunit para sa akin, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang mga parangal na ito, kundi sa tuwing naglalakad ako sa mga kalye ng Forest Wind,
Nakikita ko ang mga bata na may iba't ibang kulay ng balat na naglalaro ng magkasama. Nakikita ko ang mga mamamayan mula sa iba't ibang etnikong grupo na namumuhay ng mapayapa. Nakikita ko ang pulisya at mamamayan na iginagalang ang isa't isa. Kinaharap ko ang kahihiyan dahil sa aking posisyon bilang isang Filipino. Ngunit nakakagulat dahil sa posisyong iyon, nagawa kong magdala ng lahat ng pagbabagong ito. Ang aking kwento ay nagbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa maraming tao na nagdulot sa kanila na hindi matakot na ipahayag ang kanilang mga boses. Ang bandila ng Pilipinas ay hindi na isang di kilalang banyagang bandila. Ang aking pangalan ay hindi na kumakatawan sa isang kahina-hinalang Filipina. Ito ay naging simbolo ng lakas ng loob, katarungan at pagbabago. Ngayon, nakatayo pa rin ako sa harap ng bintana ng opisina, tinitingnan ang tanawin ng forest wind. Napakaraming problema pa rin ang kailangang ayusin, ngunit hinding-hindi ako mawawalan ng pag-asa dahil naniniwala ako na ang malaking alon ng pagbabago na sanhi ng maliit na bandila ng Pilipinas ay balang araw ay lalawak sa mas malaking mundo at gagampanan ko ang aking tungkulin ng buong puso sa posisyong ito ngayon upang ang lahat ng naninirahan sa bayang ito ay maaaring ipagmalaki ang kanilang pagkatao nang walang diskriminasyon o paghamak sa anumang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit ako nasa posisyong ito at tiwala ako na nagsisimula ang lahat sa atin. Kapag nagsalita tayo, kapag kumilos tayo, kailangan ding magbago ang mundo tulad ng sa bayan ng forest wind. Ang binhi ng katarungan na itinanim sa maliit na bayang ito ay balang araw ay lalago bilang isang malaking puno na magbibigay ng lilim sa mas maraming tao. Ito ang aking pangarap, Maria Clarissa Reyes, at ito ang aking pangako. Mga tagapakinig, ito ang kuwento ni Hepe Maria Clarissa Reyes. Ang katarungan ay dapat maging patas para sa lahat, ngunit bakit hindi ganoon ang katotohanan? Ang pinakamalaking balakid na pumipigil sa kanya ay ang sistema, ang mga tao o ang katahimikan ng bawat isa sa atin. Pakiusap, ibahagi ang inyong mga komento sa comment section sa ibaba. Ang kamay na nagtaas ng bandila ng Pilipinas ay dinakip, ngunit ang lakas ng loob na ipinakita ng mga kamay na iyon ay sa huli ay nagpatayo sa bayang ito. Kung ang kuwentong ito ay nakasakit sa inyong puso, pakiusap, pindutin ang like at mag-subscribe sa aming channel upang patuloy naming maibahagi ang tunay at makataong mga kuwento. Salamat sa panonood hanggang matapos. Ako po si Liwanag sa Ulan. Magkita-kita tayong muli.